Hallelujah. Praise the name of the Lord. It's Monday morning here in Houston, Texas. Praise the Lord Jesus Christ for a new day. Yes, Jesus. Salamat sa kabutihan. Ngayon ay April 14. Woohoo! Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Dapat sambahin at purihin at walang iba. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord Jesus. Oh, God, you are awesome. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. It's Monday morning. Woo. Praise the Lord. Sa kanyang kabutihan. God is good all the time. And all the time, God is good. John 3:16. Ang batayan ng ating pananampalataya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Yes, Jesus. Oops. Okay. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Welcome dito sa ating live. Praise God for a new day. Hallelujah. Ngayon ay Monday morning here in Houston, Texas. Oh, God is good. Almost na kalahati na tayo sa April at napakabuti ng Diyos dahil tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating purihin, ating itaas, kilalanin at ipakilala sa sanlibutan. To God be the glory and honor. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay April 14, 2025, Lunes or Monday morning here in Houston, Texas. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so welcome tayong lahat dito sa ating live. So magpuri na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin. So to God be the glory at panibagong linggo na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko.
Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, yes, Jesus. Dito po kami, Diyos Ama, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan at muli na naman kaming binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, sa oras na ito upang ikaw ay aming pasasalamatan, ikaw ay aming parangalan. Nagpapakumbaba kami sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama, patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa laban sa inyo, sa Diyos, sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili. Patawarin mo po kami at pinapatawad namin ang mga taong nagkasala sa amin. Patawarin mo sila, tulungan mo rin sila, katagpuin mo sila kagaya ng ginawa mong pagtagpo sa amin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. At we welcome your Holy Spirit dito sa aming kalagitnaan. Ang sabi mo sa iyong salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you.
I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo at hayaan mo po na maintindihan namin ang mensahe na is mong iparating sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensahe na is mong iparating sa araw na ito. Maraming salamat po. Itago mo ang inyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Lahat ng ito, dinideklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus, ngayon ay Lunes at dito tayo sa living room na tayo, sa living room ang ating setting. Kaya ito, iba ang ating upuan dahil tayo ay nasa living room. So, formal living room ng bahay ng Diyos sa Overland. Okay, mga ka-Team Jesus. So, kahapon, malayo, parang malayo ako sa inyo, no? Kahapon ay, hindi kahapon, Sabado pala. Congratulations! So, unang-una ay, nagpasalamat tayo sa ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng kanyang mga provision. At tayo ay nakapagbigay ng ating sacrificial offering para kay Sis Jeanette noong nakaraang linggo. To God be the glory at maraming salamat sa inyong pagbahagi. Kahit na sa kabila ng mga sitwasyon ninyo sa buhay, ay pinili ninyong magbahagi, no, ng inyong mga pagpapalang natatanggap ninyo mula sa ating Panginoong Jesucristo. Pinili ninyong magbahagi doon sa pamilya ni Sis Jeanette. Thank you, Jesus. No? Glory to God. At maraming salamat sa pag-share ninyo ng inyong mga pagpapala. The Lord will bless you more abundantly sa inyong pagbabahagi ng mga pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. At ngayong linggo naman, ang ating pagpapalain ay si Sis Evelyn. Ayan, si Sis Evelyn ang ikalawang pinagpapala, ang ikalawang winner ng ating Team Jesus Members Raffle Draw. To God be the glory. Kaya ipagdasal natin ang pamilya ni Sis Evelyn at hingi natin sa banal na Espiritu kung anuman ang mga pagpapalang gusto nating ibigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Oh, hallelujah, Jesus. Okay? Nang sa ganoon ay mapagpala naman natin si Sis Evelyn at ang kanyang pamilya ngayong linggo. So, mayroon tayong chance na pagpapalain natin si Sis Evelyn. I-contact ninyo siya, kausapin nyo, ang kanyang GCash, address, whatsoever, kung gusto nyo magpadala sa Shopee, at iba pa, as the Holy Spirit leads you, para sa ganoon ay mabless natin si Sis Evelyn. Okay, so noong nakaraang linggo, Sabado,
Dito tayo sa Galatians. Okay. So, tinuruan tayo tungkol sa pagiging apostolis ni Pablo. So, tanggap siya ng mga disipulo ni Kristo na sila ni Pedro, sila ni Juan, sila ni Santiago. Tanggap siya bilang apostolis kasi hindi naman siya naging disipulo ni Kristo. Naging apostolis siya na ibig sabihin nun ay mensahero. Mensahero siya ng mabuting balita, na ikalat niya ang mabuting balita doon sa mga hintil o sa mga hindi Kristiyano. Ayan. Subalit, ang sabi nila ni Pedro, basta, ang sabi dito, no, dito sa Galatians 2, chapter 10. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalimutang tulungan ang mga mahihirap at yan din naman talaga ang nais kong gawin. Kaya lahat tayo ay mayroong misyon at huwag nating kalimutan ang mga mahihirap. Maaring tayo ay isa sa mga mahihirap, pero kung akala natin tayo ay mahirap, sa totoo lang, mas pinagpapala tayo kumpara sa iba pang mayroon pang mas mahirap sa atin. So, basic needs, 3 ang kailangan natin. Una ay ang ating katawan ay mayroong masuot na damit. Kalawa, ang ating katawan, ang ating tiyan ay mayroong laman, kaya pagkain. Ikatlo, ang ating katawan ay mayroong mahigaan, shelter. So, 3. Kung mayroon kang 3 na yan, ibig sabihin yun, you are so blessed, pinagpapala ka. Sapagkat ang iba, wala ngang matirhan. Kaya nga homeless sila kasi wala ngang matirhan. Tayo, may matirhan tayo. To God be the glory. Salamat po, Lord. May mga bahay tayo. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. No? Kung mayroon tayong damit na maisusuot, minsan tayo ay nalilito na nga kung ano ang ating isusuot na damit. Sa dami ng mga damit na ibinigay ng Diyos, so dapat ay magpasalamat tayo. At marami tayong pagkain. Sa kabila ng anumang sitwasyon, halimbawa dito sa amin, kahit na marami kaming mga pinagbabayaran at ang aming mga credit cards ay maximum na. But the Lord will provide at siya ang magbibigay ng aming pangangailangan habang hinihintay namin. No? God willing ay this week ay mag-closing na ang bahay ng Diyos, mabayaran ng mga utang at maampisahan ang ministry ng Diyos. To God be the glory, no? The Lord willing. Okay, so kaya dito na tayo sa living room sapagkat ang guest room ay ilipat na yung mga gamit doon sa Brindisi at ilipat na dito. Dito tayo sa living room sapagkat naayos na namin tong living room, wala na itong ililipat. Itong dining room, yung doon sa family room, dito sa guest room, meron yung mga ano doon, yung mga gamit ay ililipat din dito. Kaya dito na tayo sa living room. Ito na ang ating place, no, yung permanent place na tayo ay mag-live tungkol sa salita ng Diyos. Okay, to God be the glory, it will come to pass, no, mga ka-Team Jesus. Kaya wag nating kalimutan kung tayo man ay pinagpapala, wag nating kalimutan na magbahagi rin ng ating mga pagpapala sa iba, lalo na yung mga nangangailangan nito. Okay? Kaya dito tayo sa dito tayo sa Galatians chapter 2 verses 11 to maikli lang to 11 to 14. Okay, so dito tayo sa 11 to 14. Pinagsabihan ni Pablo si Pedro.
O ano kayang sinabi ni Pablo kay Pedro? Okay, dito tayo sa 11. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw ng kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. Ayon, rebuke is real. So isama natin dito pala, kulang ang kanyang ideya. 11 hanggang, tapusin na natin ang chapter 2. 11 hanggang 21. Okay. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ito tayo sa 15. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga, kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautosang iniwan ko na, ako rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama si Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Hallelujah. Thank you, Father God, sa iyong mga salita. Holy Spirit, salamat po sa iyong mga salita. Mangusap po kayo ngayon at nabuksan mo ang aming mga mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang halaga, ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay? So si Pablo, mga ka-Team Jesus, ayon dito sa Galatians 2, chapter 11 to 14, ay si Pablo, kung titingnan ninyo ang ugali ni Pablo, mga ka-Team Jesus,
Si Pablo ay direct to the point. Si Pablo ay hindi siya yung yun bang sa harap ay mabuti tapos magtalikod mo ay nalilibak o nililibak ka. Si Pablo ay totoong tao. Sapagkat nung maobserbahan niya si Pedro doon sa Antioch, na nakita niya na dati, bago pa dumating yung ibang mga disipulo ni Kristo, no, yung mga kasama nila sa loob ng 3 taon, bago pa dumating sila, ay kumakain siyang kasama ang mga hindi Hudyo. Pero, mga Kristiyano na, converts, ang mga converts, kumakain siyang kasama sila. Subalit, nang dumating sila Santiago at iba pang mga disipulo ni Kristo na mga Hudyo, ay unti-unti siyang umiiwas sa mga hintil na naging Kristiyano. At iyon ay naobserbahan ni Pablo. Tandaan natin na si Pablo, ang pagmamahal ni Pablo, higit kanino man ay ang mga hintil. Dahil siya nga ay ginamit ng Diyos para sa mga hintil. At naobserbahan niya na si Pedro ay parang mayroon ng kinikilingan. Hindi na siya kumakain kasabay ng mga Kristiyanong hintil na hindi mga tuli. Dahil nga gusto nga ng mga disipulo ni Kristo na kailangan na itong mga tumanggap kay Kristo ay dapat na magpatuloy sila kagaya nila. Subalit wala man yan sa Biblia, ang pagpapatuloy nga ay nasa Biblia yan sa lumang tipan. Yun yung time na si Abraham at ang God the Father ay nagkasundo, kaya nga nagkaroon ng circumcision. At ito ay para sa mga Hudyo lamang. Subalit sa pagdating ni Panginoong Jesucristo, binago niya ang batas. Hindi na mahalaga kung ikaw ay isang Hudyo o hintil dahil nga sa pare-pareho tayong binigyan ng pagkakataon na mabago, na magkaroon ng relasyon kay Panginoong Jesucristo. Diba? Sa makatuwid, ay dapat sana wala tayong kinikilingan. Pero napansin ni Pablo na si Pedro ay parang mayroon siyang kinikilingan kasi nagkukunwari siya kasi dati na wala pa noon sila James ay ang ano lang niya is okay, wala pa naman sila, o sige, wala makakita sa akin na ito gagawin ko. Kasama ang mga hindi, mga tuli, uncircumcised Christians. Pero nang dumating ang ibang mga disipulo, nagbago si Pedro. Siya ay nagiging balimbing. Kaya nakita iyon ni Pablo. So anong nangyari? Diniretso ni Pablo si Pedro sa harap ng marami. Hindi tama yung ginagawa mo. Ha? Ganon din dapat tayo, hindi natin pwedeng i-insist kung ano man ang tradisyon na ating nakasanayan sapagkat yun ang nakasanayan natin. Kagaya sa mga Hudyo, meron silang mga tradisyon. So dapat yung mga tradisyon nila ay hindi nila i-insist, ipilit doon sa mga hindi Hudyo dahil ang kaligtasan ayon dito sa salita ng Diyos ay para sa lahat. Alam na natin ang ugat niyan, di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Alam na natin yun. So, na-rebuke si Pablo sapagkat nagbago ang kanyang pakikitungo
sa mga Kristiyanong hindi Hudiyo at hindi tuli o hindi circumcised. At sabi dito ni Pablo, malaya na siya sa kautusan na yan kahit siya ay Hudiyo. At ang mahalaga na ay ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kasabay siyang, ang sabi dito sa Galatians, chapter 26, o chapter 20, namatay akong kasama ni Kristo sa cross, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So yung lumang siya na siya ay isang Hudiyo, ay patay na yun kasabay ng pagkapatay ni Kristo. Kaya nga nagsiselebrate tayo ng Holy Week. So ang celebration ng Holy Week, no? Last Sunday, ang Sunday ay Palm Sunday. Last Sunday ay Palm Sunday. Na kung saan, ito yung triumphant entry ni Panginoong Hesus sa Jerusalem, na kung saan ang mga Hudiyo ay nagpupuri sa Diyos Ama, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna means praise the Lord. Praise the Lord in the highest. Glory to God in the highest. Dahil ang iniisip ng mga Hudiyo ay ang pagpunta ni Jesus doon sa Jerusalem ay i-turn over na niya, tanggalin na niya yung yung pamamahala ng mga Romano, sapagkat ang mga Romano ay sobra ang buwis na ipinataw nila sa mga Hudiyo. Kaya ang akala ng mga Israelites ay nung pumasok na doon si Jesus sa Jerusalem, siya ang magiging tagapagligtas nila mula sa mga Romano, na babaguhin niya ang sistema at papalitan niya ang mga Romano, ang Roman Empire. No? Palitan niya si Pilato. Magkaroon siya ng bagong kaharian, kingdom. Kasi nga, ang mga Israelites ay napasakop, na slave sila doon sa kingdom, Roman kingdom, o sa mga Romano. So, pinamahalaan ang Jerusalem, ang Israel ng mga Romano, na-conquered ng Romans ang Israel. No, kaya sila ay pinapatawan ng buwis, at ang kanilang buwis ay mataas. Ang kanilang buwis na halos wala nang matira sa kanila. Mali ang iniisip ng mga Hudiyo noong pumasok si Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. Mali. Kaya sila ng mga nagkaway-kaway sila ng mga yung mga palm trees. Kaya nga Palm Sunday. Paalala yon, the triumphant entry of Jesus sa Jerusalem. Na siya ay itinataas. Siya ay sa pamamagitan ng isang donkey ay nakasakay siya doon. Here is the king. Here is the king. Nilagay ng mga Israelites doon sa kanyang daanan ang mga palm. Mga lubi. Dahon ng lubi. Puno ng niyog. No?
kung sino-sino yung mga nag-glorify, nagpupuri sa Diyos Ama dahil dumating na ang kanilang tagapagligtas mula sa mataas na buwis na ibibinigay ng mga Romano, sila din ang sumisigaw pagdating ng parusa ni Panginoong Jesucristo. Ano ang dapat nating gawin? Andoon yung si Caiaphas ba yun? Sino yung yung mamatay tao, murderer, heinous crime ang kanyang ginawa. Andoon siya. Si Pilato pinapili yung mga Hudyo, sino ang ating ilibre, palayain. Ang mga disipulo nagsasabi na, si Jesus. Parang maingay ang electric fan, no? Dali lang. Maingay. Pwede naman yatang wala akong electric fan. Umaga pa naman. Okay, ayan. Hindi na maingay. So, yung mga joiners ni Jesus, yung kanyang mga followers doon, nagsasabi, sinong palayain? Jesus, pero kakaunti lang sila. Samantalang yung nagsabi na ang palayain ay, nakalimutan ko ang pangalan, ang palayain ay yung kriminal na yun, sumisigaw. Anong gagawin natin kay Jesus? Crucify him. Sino yung nagsasabi ng Hosanna, Hosanna? Sila rin yung nagsabi na crucify him. Sila rin ang nagsabi na crucify him. See? Ito ngayon si Pablo, ito ngayon si Pedro. Parang ang focus, di ba, si Pedro ay disipulo ni Kristo, at alam nga natin na ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Subalit, itinilaga si Pablo na maging mensahero o kaya'y apostoles sa mga hindi Hudyo, mga hintil. At naintindihan ni Pablo at nirerespeto niya ang tradisyon, o kaya sabihin natin ang pagkatao ng mga hindi hintil, ng mga hindi Hudyo. Hindi natin pwedeng pilitin itong mga hindi Hudyo na sumunod sa kautusan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, nasa kautusan nila yon, dahil galing nga yan kay Abraham at sa Diyos Ama, na lahat ng lahi ni Abraham ay magpapatuli o dapat circumcise ang kanilang mga lalaki. Subalit pagdating kay Panginoong Jesucristo, ang kautosan na yon ay nabuwag na yan. Kaya nga makikita natin yan sa movie, no? Yung tungkol sa crucifixion of Jesus, makikita natin yan na after na si Jesus ay na-crucify sa Kalbaryo, sa cross sa Kalbaryo, mayroon dyan sa movie na yan, paulit-ulit lang yan, pinapanood natin, di ba? Nasa YouTube nga yan eh. Mayroon dyan sa movie na yan, na kung saan ang ending nun, hindi ending, kalagitnaan nun, nung Friday afternoon, na namatay si Jesus. Doon sa temple, yung temple, doon sa Holy of Holies, kasama yun kung titingnan ninyo, kung mapanoorin ninyo yung movie na yan, Crucifixion of Jesus. Kasama yan doon sa pumunta doon, hindi natin naintindihan at first kung anong ibig sabihin nun. Pero doon sa Holy of Holies, pinicture yan doon sa movie na yan, sa Holy of Holies, nung namatay si Panginoong Jesucristo.
ang covenant box na kung saan doon ipinasok yung 10 kautusan ng Diyos ni Moses. Yung covenant box na yun ay nahati ng dalawa. Na ibig sabihin nun, nahati. Na ibig sabihin nun, it's finished. Sabi ni Panginoon sa Kristo, di ba, sa cross, it's finished. Tapos na. Nasunod na niya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. So yung covenant box na yon na kanilang sinusunod, yun yung kautusan na yon, ay nahati ng dalawa, nahati sa gitna, na ibig sabihin nun, this is not being followed anymore. This is done. Tapos na ito. Malaya na ang kahit na sinong taong tumanggap kay Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, at siya ay wala na sa tanikala ng kautusan ng tao. So wala na tayo sa batas. We are out of the law. Dahil muli tayong nasilang nung namatay si Kristo, tayo rin ay namatay at muling nabuhay kagaya kay Panginoong Jesucristo. Yan ang halaga ng Holy Week. Hindi yung mga celebrations, hindi yung mga kung ano-anong mga ginagawa ng tao. That is a deception from the enemy. No? Anong sabi dito ni Pablo? Dito sa 21. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang kamatayan ni Kristo. See? So, tayo ay nasa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos Ama. Hindi natin binabaliwala yung biyaya na yun nang dahil sa sumusunod tayo sa kautusan. Sabihin natin, I'm a good person, I'm a righteous person. Paano ka naging righteous? Paano ka naging matuwid? Sabihin mo, naging matuwid ako kasi sinusunod ko ang batas. No. Hindi tayo naging matuwid dahil sinusunod natin ang batas. Naging matuwid tayo dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesus para sa atin. No? Naging matuwid tayo dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa Kalbaryo. Yan ang halaga ng pagpaalala o celebration ng Holy Week. Ngayon ang tanong, bakit pumasok si Easter at bakit pumasok ang mga Easter ganting at bani? That's a deception from the enemy. At dito sa Amerika, the Christians are deceived. Kahit saang church ka pupunta dito sa Amerika, lahat sila ay Easter Sunday, lahat sila ay Easter egg hunting. Asa na si Jesus? Binabaliwala ng tao ang biyaya ng Diyos na dahil sa pagkamatay ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Muli tayong nabuhay at naging malaya tayo sa kautusan sapagkat tayo ay lumalakad ng sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kanyang kaawaan. See? Deceived by the enemy. Ang celebration ay nag-i-enjoy sila dito sa mga egg hunting para daw sa mga bata, para to have fun for the children. The more na dapat sabihin natin sa katotohanan, sabihin natin ang mga bata na itong katotohanan.
Tandaan natin, mahal ni Jesus ang mga bata. Dapat yun ang dahilan. Ilapit natin ang mga bata kay Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Doon sa Mateo, Mark, Luke, John, ang sabi ng mga disipulo, ay paalisin niyo yung mga bata. Ang sabi ni Jesus, no, ilapit niyo ang mga bata sa akin. The kingdom of God is near with His children. No? Ang kaharian ng Diyos ay malapit sa mga bata. Pero anong nangyari? Nilinlang ng kaaway ng Diyos ang mga magulang. Ang mga anak nila ay nagkumukuha ng mga egg, mga kung ano-ano dahil have fun on Easter. No? It's frustrating. Na ang purpose ng Holy Week ay hindi for fun. Ang purpose ng Holy Week ay upang magkaroon tayo ng reflection. Hindi yung mga niluluto natin na abala kayo sa pagluluto ng mga binignit. Abala kayo sa kung ano, ang mamahal pa naman ng mga pagbibinta niya ng mga ingredients ng binignit. Dahil yun ay tradisyon ng mga Pilipino, yun ay ganyan, biko at iba pa ang mamahal ng mga lubi, ang mga niyog ang mamahal kasi maraming bumibili. That is a tradition. Yan ay kautusan ng tao, hindi yan sa Diyos. Tayo dapat, ang gagawin dapat natin sa Holy Week, no? Ay magkaroon tayo ng refleksyon. Balikan natin ang ating mga buhay nung tayo ay hindi pa kinatagpo ng Diyos at nakilala si Panginoong Kristo at kumpara ngayon na tayo ay mga Kristiyano na at anong dapat nating gawin? Magugulat ka, Lord, grabe ang aking pagiging makasalanan dati, subalit sa pamamagitan ng iyong kaawaan, ako ay binago mo at nandito na ako ngayon na bagong buhay na ako, bagong tao na ako. Kaya nga, born again Christian tayo. Yan ang halaga ng pagiging born again Christian. Hindi yung, ang gulo-gulo ng mundo, doon sa palengke, gulo-gulo, kasi, Semana Santa na ngayon Semana Santa, kailangan bumili ng mga kamote, bumili ng mga magbinignit, ganito, ganyan. Yan ba ang nandyan ba yan sa Biblia? Wala. Last year, tayo ay mga deceived. Nilokot din tayo ng kaaway ng Diyos. Last year, ang Team Jesus, ang mga Team Jesus members ay pinadalhan ng pambili ng binignit. Ngayon, ang sabi ng Holy Spirit, tumino kayo. Alamin nyo ang katotohanan, hindi mahalaga kung ano ang inyong mga inihain dyan sa mga hapag ninyo, sa mga mesa ninyo. Kundi ang gawin ninyo ay magkaroon kayo ng reflection, magkaroon kayo ng value o halaga. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ako'y naging matuwid ng dahil sa kautusan, di nawala ng saysay ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya kung tayo ay mga Kristiyano, hindi lamang tayo sa Holy Week nagkakaroon ng refleksyon. Araw-araw na tayo ay nagising, nagkakaroon tayo ng pagmuni-muni. Kaya nga, araw-araw tayo nagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat po, bagong araw na naman, nasilayan ko na naman ang bagong umaga. Ayan ang araw. Lord Jesus, salamat po. Malakas ang aking pangangatawan. Salamat sa kalibreng kaligtasan. Ito ang buhay ko. Bagong buhay na ako. Hindi na ako ang dating Abita. Bagong buhay na ako. Hallelujah.
Meron man tayong mga ups and downs, pero dahil tayo ay pinili ng Diyos, kaya ibinabalik niya tayo sa Kanyang piling, sa Kanyang presensya. Hallelujah. Oh Lord Jesus, you are so good at all times. Father God, thank you sa mga salita. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you sa pagbukas ng aming mga isipan, ng aming mga puso. Patawarin mo kami kung noong dating celebration ng Holy Week ay naging abala kami sa anuman ang aming mga lulutuin, anuman ang aming mga ganyan. Sa halip na ang pagtutuon na namin ng pansin ay ang aming pananampalataya sa iyo. Nakalimutan namin, Lord. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Na mabigyan namin ng importansya ang iyong pagkamatay sa krus. Ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa amin, ng Diyos Ama sa amin, upang magkaroon kami ng panibagong pag-asa. Upang muli kaming mabuhay na malaya sa kautusan ng tao, kundi kami ay alipin ng iyong pagiging matuwid, Panginoong Jesucristo. Na wala kaming kikilingan na sila ba ay mga ganito, sila ba ay mga ganyan, Lord, kundi pantay-pantay ang paningin namin sa bawat isa, maging sila man ay mga Kristiyano o hindi. Lahat ay may pagkakataon upang makatanggap ng biyaya ng Diyos Ama. Father God, sa araw ng Holy Week, Lord, sa linggo sa pag-celebrate ng Holy Week, Panginoon, buksan mo ang sipa ng iyong mga anak, ang mga Kristiyano, lalo na dito sa Amerika, na nabulagan sa katotohanan ng dahil sa kanilang practices, ng dahil sa kanilang tradisyon. Nakalimutan ang totoong selebrasyon na ang nararapat lamang kilalanin, ang nararapat lamang na itaas at pasasalamatan, kundi si Panginoong Hesukristo lamang ang kanyang sakripisyo alang-alang sa aking kaligtasan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na hindi namin mabaliwala ang iyong sakripisyo, Panginoong Jesus. Na hindi lamang sa linggo ng Semana Santa o Holy Week na kami ay maging banal, kundi gawin mo kaming banal sa araw-araw na kami ay nabubuhay sa pamamagitan ng gabay ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Tulungan mo kami, gawin mo kaming instrumento upang maikalat namin sa sanlibutan, sa aming mga pamilya, ang totoong selebrasyon ng Holy Week. Thank you, Father God. Thank you sa iyong biyaya. Thank you dahil sa iyong kaawaan. Isa kami sa iyong pinili upang maintindihan, upang malaman namin ang katotohanan, at itong katotohanan na ito ang magpapalaya sa amin sa kautusan ng tao. Oh, hallelujah. Salamat po, utang na loob namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong pagsunod sa kautusan ng Diyos Ama, sa kalooban ng Diyos Ama sa buhay mo. Maraming salamat po. Andito ang aming mga buhay. Ito'y aming inaaalay sa inyo. Gamitin mo kami. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming mga katawan
Gamitin mo ang aming mga boses, ang aming mga mata, ang aming buong katawan upang maikalat sa sanlibutan ang katotohanan. Ang libreng kaligtasan na inaalay ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. At gamitin mo kami upang mas lalo pang marami ang makakakilala sa iyo sa pamamagitan ng mga buhay namin. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Ano man po ang mga pangangailangan ng iyong mga kaanakan, Lord Jesus, tinataas ko po ang bawat taong nandito, ang bawat isang nag-represent na kanilang pamilya, Panginoong Jesus. I am claiming, Lord God, sa kaligtasan ng pamilya ng bawat isang nandito, Panginoon. Buong pamilya nila ay maililigtas. In your perfect time, buong pamilya nila ay makakakilala sa iyo, Panginoong Hesus, at sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. O hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa iyong pagmamahal, sa iyong kawan. Oh, hallelujah, Lord. We celebrate, Father God. We celebrate, Father God, the sacrifice of the Lord Jesus Christ sa cross because of our sins. At ito ang aming mga buhay, inaalay namin sa iyo. Thank you. Thank you. Thank you for everything, Lord Jesus. Thank you. We love you, Lord Jesus. We love you. Thank you. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganoon ay makita ng sanlibutan na kami ay mayroong Kristo sa aming mga puso. Gawin mo kaming ilaw ng sanlibutan at asin. Ilaw ng mundo, asin ng sanlibutan. Oh, hallelujah. Magpapalain mo ang bawat isang nandito, anuman po ang kanilang mga prayer request, Father God. Let it come to pass for your purpose and your glory. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng pasasalamat, papuri, at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Ayan, mga ka-Team Jesus. Rebuke is will dahil dati, nagluto-luto pa tayo ng mga binignit at kung ano-ano. Hindi yun ang mahalaga, mga ka-Team Jesus. Dapat maging deeper na tayo ngayon sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So wala na tayong mga celebrations na yan, na mga pagluto-luto ng ano. Let us exempt ourselves sa ganyang mga expenses, mga ka-Team Jesus, at gamitin natin yung pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, gamitin natin yon ng naaayon sa kalooban ng banal na Espiritu. So, pag Biyernes kasi, Holy Friday, doon lamang ang mga Katoliko, dati kami, doon lamang nagfa-fasting, hindi ka makain ng karne. Kaya nga, mayroon lang, magbinignit lang, yun lang kakainin sa buong hapon, maghapon, hanggang sa gabi, wala nang pagkain na iba. Kaya binignit, no. Sa atin, bilang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus, hindi lang tayo sa Holy Week nagpa-fasting, prayer and fasting. We fast as the Holy Spirit leads. Lalo na kung mayroon tayong mga sitwasyon sa buhay, kailangan nating isakripisyo ang ating katawan, ang ating flesh, ang pangangailangan ng flesh, upang sa ganoon magiging matatag tayo sa ating espiritual na buhay. So, ang Team Jesus members ay magsimula na tayong mag-prayer and fasting. Everyday na tayo, mayroon tayong i-assign na everyday prayer and fasting. So, mag-isip na kayo dyan. Ipagdasal ninyo yan. Kung anong araw kayo, okay, go ahead. Anong Lunes, Martes, Merkules o Huwebes, bawat araw ay dapat na mayroong mag-prayer and fasting.
Si Tito Brian, ang magpe-prayer and fasting yan siya. Most of the time, Saturday evening, Sunday morning yun. Kasi, hindi man siya pwede na hindi kakain dahil nga nagtatrabaho siya. Ang kanyang trabaho ay mahirap yun kung walang kain. Nagda-drive at pumupunta sa mga pasyente. Okay? So, yun ang ating, pwede tayong mag-fast ng, nasa sayo, gusto nyo ng whole day fasting, pwede rin na no more dinner, at tapos sa umaga na kakain, ganun ang fasting. At you pray, ipagpipray natin, so mayroon tayong mga items na ipagpipray natin, mga Team Jesus members, para sa ganoon ay kaawaan tayo ng ating Panginoong Hesus. Okay? So hanggang sa muli, yan, ipagdasal na ninyo, Team Jesus members, kung anong araw kayo na pwede kayong mag-fast, mag-prayer and fasting. Yun na ating susundin na natin yun. Araw-araw, continuous na yan, na mag-prayer and fasting tayo, mga ka-Team Jesus. Continuous. So bawat araw ay mayroong mag-prayer and fasting. So kung tayo ay ilan tayo, 20 or 17 halimbawa, so sa isang beses lang tayo, round robin yan, 1 to 17, pagkatapos ng lahat, balik na naman, 1 to 17, hindi yung linggo-linggo, no. Continuous. So bawat araw ay mayroong nagdarasal, ganun yun mga ka-Team Jesus. Okay? So hanggang sa muli, thank you for joining. Jesus loves us. Huwag kalimutan, maggawa na kayo kaagad dyan ng inyong personal reflections tungkol sa salita ng Diyos, sa ating natutunan sa mensaheng na iparating ng Panginoong Kristo sa bawat isa. At ang nasa YouTube din ay isama ninyo. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. At huwag kalimutan, pagpapalain natin si Sis Evelyn at ang kanyang pamilya. Bye-bye.